Kakain na mga patay gutom. Ngayong araw nga pala naisipan namin na magbudol fight ng paa ng manok at saka atay balunan. Kaya naman pupunta kami sa palengke para bumili ng mga kailangan namin. Bali tatagpo nga pala kami sa bayan kay Paring Kosa kasi nandun na siya. Napataan na nga rin pala kami dito sa SM San Pablo. Dati na nga pala ako dyan nagtrabaho sa SM Supermarket bilang promodizer. Isama mo na rin dyan ang Pure Gold. Naging promodizer din ako dyan. Medyo malapit na nga pala kami sa bayan. Pero doon kami magtatagpo ni Paring Kosa sa may Mian City. Ikaw ba natulog? Bila. Naman ang mula ito, bahala. Bibili kami ng paa ng manok. Aray, sa unahan ako nabili dyan. Pwede. Pagsasamahin na? Oo. Dito. Dito daw. Dito daw. Dito tayo bumenta. Isasama na ba dito sa paa? Oo. Samahin na yan. Ay, balunan? Bagay, isa din naman ang lasa noon. Para sa mga doon. Ilang kilo nito? Dalawa? Sabi daw lahat di kaliwa. Ano, mapili nga ng kaliwa. Ano magang ano nito? Okay, dalawa na yan. Kinakuha ko na ito Tapos, Makatulit kayo, 140. Yun lang naman, ang ating ano. Isang kilo nito tapos Dalawa niyan. dalawa nito. Pwede. tapos isang Isa lang. Tapos isang isang pirasong kilo ulo. nito, Balunan ba? 170 yan ang ating balunan kasama na. Oo. 170. No. Yun, yun po. Yung walay. Sige, Tet. Ayaan nyo na dyan at Yung wala pong updot. atay balunan. Yan ang pangalan ng store niya. Yan kay ate kayo bumili. Gina. Gina. Ano? Kay ate Gina. Oo nga, 1.8 lang. Ano, may bang pool, ano, yung tawag doon? Kulang pa ng mga 10. Kalang tapak. May... Sakto na ate. Tawag ng May tawad kahit walang kasalanan. Thank you ate. Purna. Ano? Si boss Paring Kosa ko. Bibili naman kami ng sibuyas at bawang. Dahil naubos na yung aming rekado. Oop. Matulas. Yan. Si Kosa at si Paring Kosa. Yun sa aking kumari. Mabiling sibuyas at bawang. Ano si pare? Sibuyas. Thank you. Tricycle nga pala si Paring Kosa. At dahil nabili na nga namin ang mga kailangan namin, kaya naman direkta na kami pa uwi para maasikaso na ito at may luto kasi magtatanghalian na. Pagdating nga namin sa hideout ay inilabas ko na itong aming pare-parnalya sa pagluluto para maumpisahan na agad. Tinira nga ni Kosang Pusa ang paa ng manok kasi medyo matrabaho gawin to. Kailangan tong isa-isahin na alisin ang balat at saka putulin yung kuko. At si Paring Kosa ay inotay na linisin at gayatin ang atay balunan. Gayat lang ano? Sa puso baga? Yung puso mo may... Di mo ginagayat ang puso eh. Hindi, sa gitna lang. Sa gitna, hinihiwaan. Hiwaan ng konti. Saka mga nga eh. Mangangain, wala Sabi mga ngayon ng hilaw na sinangin. yung bigas mo. Ako naman lang. So din dadating kanila yung sunog. Saan? Tayo kumain. Ay, huwag pala. Adobo pala yan. Kakain na mga patay gutom. Ano mga onion? Bulok ko yung English yun. Bigan mo natin. Magagayat na tayo onion rings. Matapos nga mahugasan at magayat ang mga rekado ay isinalang na ni Kosang Pusa mahiwagang kaldero mula saan ka ng mga uling. Kasunod na nga isinalang ang paa ng manok para lutuin kasi medyo matagal niyang palambutin. Totoo pala. Ang business. Sabi mo gusto, hindi na nakakayak at matalas. Isang fast forward na mabilis. Malambot na nga yung paa ng manok kaya isasalang na ang mahiwagang kawali na nanggaling pa sa angka ng aking mga ninuno. At syempre, kasunod na yung isasalang ang mahiwagang mantika na galing pa sa angka ng mga langis. Makalipas nga ang ilang minuto mainit na ang ating mahiwagang mantika kaya naman ilublob na ang mahiwagang bawang. Sabay dadaib na yung mahiwagang sibuyas.
Kasunod na din ang pagtalo ng mahiwagang sili. At syempre, ang panghuli, ang paimportanteng sangkap. Barel. Shotgun. Tayo. Nadamay pa yung masisira. Konti lang. Uy, pa! Padung sa... Papatak na yan. Kahit sa club na lang, 3. Budoy. Budoy. Makalipas nga ng ilang patalastas ay paniguradong malambot na ang paa ng manok. Kaya naman, tingnan na natin. Pang. Dahil naluto na nga itong paa ng manok, kaya naman isasalang na namin yung pangalawang ulam. Ito yung atay balunan, kaya ibabalik natin sa apoy ang mahiwagang kawali. Sabay isinalang na nga ang mga mahiwagang rekado. Tama mo na yung sili. Wala. Tingnan mo yung apa na. Ay, there's si Bartolo, brother. Nagpapasahin ko nga pala si JC Boy. Yung sili na yan? Sili? Ah? Meron yun. Ano kaya? Lahat mo na eh. Tubisilban mo na. Lahat nga eh. Dadamihan naman sa baw niyan. Baka paano? Dadamihan sa baw pa ito. Wala sa akan ng mga atay-atay balon-balunan. Ikaw ba ganun picture yung ano? Kasi? Pero may lasa niya. Tikman mo kung saan ka nagkulang. Oo, maunat. Sting. Dahil paluto na ang ulam ay kumuha na ako ng mahiwagang dahon. Nakapagdala. Tandugin si PLJ. Tandugin. Lamig, sarap magdagat. Kaso lang cottage mahirap. Ayan mo, laki mo. Ba't kayo nadikit sa saging? Kung halo ang pinigans niya. Hindi na naman tumagtag ka rin sa bata. Para uling ha. Kasama uling again. Oy! Bangit kamay! Ang galing mo may uling pare. Wala namang matitira din sigurado ay. Mas lang yan. Hindi, pero kalahati yan. Wala ka. Ayan. Hop, ya. Hop, ya. Hop, hop. Sabaw, sabaw. Padyakan. Hop, lilipat kami siya. Wala na pang ulang naging. Uy! Kahit nga inabutan kami ng malakas ng ulan, ituloy pa rin ang budol fight. Naman, kainan na ha. Kapag ganito nga palang kainan ay syempre, kanya-kanya na rin ang pwesto, kanya-kanya na rin yan ng subo. Matira matibay nga kumbaga. Kaya mga kosa, kain na rin kayo. Bali, ang niluto nga pala namin dyan ay 2 kilong paa ng manok, tapos 1 kilong atay balunan. At syempre, ang 1 kilong mahiwagang kanin na galing sa kaldero ng kapitbahay. Matapos nga ng ilang minutong paspasan ng pagsubo ay ito na. Kaming dalawa na nga lang pala ni Kosa ang pusa ang natira. Kaya paano mga kosa, yan na muna kayo. Bye-bye!